mga sculptures, may ka-party na ako. Napulutan nyo ba ito? Okay, nakukuhan na yan. Okay, okay na. Lights man. Asan yung mga lights? Okay. Cameraman, script man, okay nga. Okay. News will start in 5, 4, 3, 2, 1. Live, Batabaluba News Center. Narito si Mike Pumiskis at si Mel Chongo. Isang gabi mga kaibigan, isang aksidente ang nangyari sa kanilang sarili resorting Bataan na kung saan isang tao ang nagpakamatay. Aba, sosyal! Tumarang nito mula sa 20 panatag umpisan. Ang ulang mula kay Judy Baliktad. Judy, anong balita dyan? Itaktak mo na! Ulay, agad! Maraming salamat, Mike. Andito ako ngayon sa Raven Resort at dito nga, meron isang tao na pakamatay sa kanila na hindi ko alam. Ayon sa mga taga rito, tumulan ito mula sa 20 palapag ng Kusali. Sobrang taas, ano po? Mike, yung daw plano dati na nagpakamatay ay 30 palapag ng Kusali. Pero dahil daw natako sa sobrang taas, kaya binawasan niya ng taas. At ang natuloy, 20 palapag na lang. So, short talaga, Mike. Record breaking. Mike? Judy, ang daw ang kailangan pagpapakamatay niya. Yan ba ay lalaki, babae, or darna? Mike, ayon sa mga taga rito, hindi nila matiyak kung ito ay lalaki o babae o darna. Dahil wala silang makita na identity. Sa sobrang madugo ng pangyayari, nawala tuloy ng identity. Nanungin natin, Mike, ang mga susyero dito. Oy, mga susyero, kumusta ang bangkay? Tao ba yan? Andito si Inspector. Masyadong madugo ang nangyayari sa sobrang taas kasi pamalo pa lang ang nakaulit sa pagkakas. So, hindi ko alam kung territory. Ayan, Mike. Ang identity lang ay sapatos na kulay itim na may kasamang tahi ng aso. Ay lumabas ang bangkay. Ang sapatos lang naiwan sa labas. So, panawagan sa mga kamag-anak ng bangkay na kung meron kayo kasama sa bahay nyo na hindi pa uuwi hanggang ngayon, ano pa ginagawa nyo? Go, go, go! Punta na kayo dito sa Raven Resort. Baka kayo nang hinihintay ng bangkay. Don't worry, free at all na yan, courtesy of Love Funeral Pass. Yan pa mga balita mula dito sa Raven Resort. Back to you, Mike. Maraming salamat, Judy. Nagpapalit ang live sa Raven Resort. Ayon sa aming sagap ng mga chismis, nagpakamatay yung tao. Excuse me po! Nagpakamatay yung tao dahil sa masamang bisyo, drugs, alang, sigarilyo, and healthy. May tayo ang mga eksperto sa ating tungkol sa mga bisyong yan. Live nagpapaligtas si Arnold Calvo. Arnold, paano? Good evening, Mike. Kasama ko ngayon si Dr. Vicky Yelo at siya ang magpapalit sa atin. Doc, ano ba masasabi niyo tungkol sa pangyayari at sa bisyo ng magpakamatay? Arnold, pasalamat tayo kasi nung nahulog ang bangkay, mababa siya at hindi mataas. Tungkol sa kanyang bisyo, hindi maganda sa katawan ang mga droga, alak at sigarilyo. Kaya huwag na huwag natin gamitin ang mga ito. Masama ang epekto nito sa katawan natin. Kaya tayo mo, iwasan at huwag gamitin. Mike, at yan pa ang mga balita mula dito kay Dr. Vicky Yelo. Gusto ko pasalamatan ang barangay tanod para sa outfit ko. Back to you, Mike. Maraming salamat, Arnold. Yan ba, narinig mo ba ang balita ni Arnold? Yan, gusto mga sa ating dalawa ng mga alam na yan ng sigarilyo yan. Balita ako, nagsisigarilyo ka raw. Zero NTS yata ako. Parehas na tayo. Narito si Mel Chongo, ang inyong kamusong totoo. Mga kamuso, ang giduta, atay-atayan, pati na rin kag gidong balon. Nakakalungkot, ano po ang nangyari.
nangyari sa bangkay sa ngayon ay lugar na nagdadalamhati ang pamilya ng humano. Panoorin po natin ito live mula kay Jessica Suro. Jessica, pasok. Kasama ko po ngayon ang pamilya ng bangkay at sobrang kanilang pag-inag dito nangyayari. Oo nga pala, si Madam Glo pala ang nanay ng bangkay. Oo, at harap po siya ngayon at meron po siyang panawagan sa mga tao. Good evening, Madam Glo. Nawagan ko na mga tao na sumasabata sa amin, no? Kami sa pamagitan ng inyong dasal, no? At fasting. Alam ko, very powerful po ng dasal, no? At fasting. Sana, tulungan niyo po kami, no? Maraming salamat po, no? At sa iba ang mga huling balita mula dito sa bahay ni Madam Glo. Back to you, men! Maraming salamat, Jessica. Nagulat live mula sa bahay ni Madam Glo. Kalimang shops naman tayo ngayon. Mula naman sa ating nag-iisang rena ng Chaka. Ang nag-iisang kismata at dagdala na walang preno ang paa. Walang iba kundi si Papaya Guevano. Papaya, pasok! Thank you, Papaya. Mga kamuso, kabituba, kabalong balunan, makakabayan natin ngayon, sulupa, at magsasay na siya tungkol sa issue ng kanilang paghiwalay. Magandang gabi, Juba. Magandang gabi, Lamar. Oh my gosh, grabe! Nabigla ako sa issue, Lamar. Sa nangyari, pero insya naman nanahiwalay na kami. Because, as a legitimate relatives, tayo po, magkasama kayo ng nakasama mo. Kasi, yung mga ka for all eternity. At hindi lang, tell them, get married, one right time. And safe, and first. Thank you, Rupa. Meron para kaming surprise sa'yo. Pakinggan mo. Hello? Hello, lahat! Hello, Team Ready? Hello! Balita ko, kaya mo daw ngayon si Rupa. Mga po, Team Ready? Pwede ko ba makausap ang anak ko? Opo. Rupa! Hello, Daddy. Balita ko na hiwalay na kayo ni Ilman. Opo, Daddy. Ayan, okay lang yan kasi naghanap ka ng gwapo eh. Ang hanapin mo yung bakit at ibigin mong tunay. No? At ang ipapayo ko sa'yo, go on straight ka lang sa mga goals mo sa life. At umanap ka ulit ng magagandang lalaki, mga MTS. Yes, Daddy. For all eternity yung love nila. Okay, thank you Lahar. Yun na yung ipapayo ko sa Europa. I love you, anak. I love you, Daddy. Yan ang mga latest tsaka kami. See you all next RYC. Back to you, Mel Mike. Maraming salamat sa mga sumuporta sa amin. Maraming salamat din sa outfit ko ngayon sa mga tumulong ko sa akin. Nagpapasalamat ako kay Chris Aquino sa maganda kong gown. At yan po ang mga sagang naming chismis sa pagiging chismosa namin. Walang kinikilingan, walang panamanganan pa, padagawanan lamang. Ito po si Mel Chongo.